Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ang salitang forthwith mukhang naging bahagi po ng legasiya sa pamumuno po sa Senado nito pong si Senador Francis Chis Escudero. At talaga nga naman, hindi lamang po legasiya yan kung hindi tunay na pangyayari. Pero magandang legasiya ba ang forthwith? Para sa mga Duterte supporters, okay na okay yan. Kasi pabor na pabor para po sa kanilang sinusuportahan na si Vice President Sara Duterte na patuloy pong kumakaharap sa impeachment complaint sa kasalukuyan. Tayo nga po yung nag-aantay ng 149 days pa para lamang po muling mahainan ng impeachment complaint ito kung sakalang hindi magtatagumpay ang motion for reconsideration na inihain po ng House of Representatives kaugnay po ng complaint na yan sa Korte Suprema. Pero sa kabilang dako, yan pong forthwith ay hindi maganda sapagkat no other than yung mismong paaralan, universidad kung saan nagtapos ito pong si dating Senate President Chis Escudero. Binanatan po siya ng isang professor emeritus doon na mapapakinggan po ninyo mamaya sa balita. Damay rin dito ngayon yung mga Duterte Black senators. Forthwith, tanggal sila ngayon sa kanilang mga posisyon na hinahawakan. Pero bakit ba nangyari yan mga tol? Nagkaroon kasi ng kudita. Karma is real, ika nga. Noon kinudita sa pamumuno nitong si Chis Escudero, ito pong si dating Senate President Mig Zubiri. Ngayon naman nakudita, syempre ang namuno, yung nagangad din ng Senado sa pamumuno ngayon sa Senado, si Tito Soto. Huwag na tayo magbulahan dyan. Yan po ang mga realidad dyan. At ito po yung naging resulta niyan. Noong Lunes, habang dinidinig ang mga kontrobersiya sa flood control projects ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan noon ng chair po nito na si Rodante Marcoleta, ay nangyayari na pala ang kudeta. Sapagkat pagkatapos po ng hearing na yan, nagkaroon po ng transition of leadership, or change of leadership. Bagong hanay ng Senado sa 20th Congress, 14 na senador na bumoto kay Senator Tito Soto bilang bagong Senate President nitong Lunes ang bubuo sa panibagong majority block ng Senado. Samantala, si dating Senate President Chis Escudero at 8 pang senador ay lumipat sa minority matapos ang pagbabago sa pamunuan. Sino-sino? Ang mga senador na bumoto pabor para po pamunuan ni Senator Tito Soto, ito pong 20th Congress. Si Senators Panfilo Lacson, Mig Zubiri, Bam Aquino, Pia Cayetano, JB Ejercito, Win Gatchalian, Riza Ontiveros, Lito Lapid, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Camille Villar, and Mark Villar. Kaya 14 na boto, secured ang majority votes, forthwith tanggal as Senate President, ito pong si Chis Escudero na minarapat na lamang ngayon na maging ordinaryong senador dahil lang namumuno po ngayon bilang minority leader ay ito pong si Senator Alan Peter Cayetano kasama sina Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla at Joel Villanueva. Sila po ay 9 na lamang bilang ng minority na dating super majority. Na feeling nila dati untouchable sila, kung ano lang yung gusto nilang mangyari, dadaanin lamang po nila sa debate sa plenaryo at pagbobotohan, panalo na sila. Pero ang gulong po ng buhay ay patuloy na umiikot at naitala sa kasaysayan ang pinakamabilis na pagbabago sa leadership sa Senado. Forthwith. Sa loob lamang ng 42 days, forthwith. Ulitin natin, forthwith, tanggal si dating Senate President Chis Escudero. Siyempre, bilang tribute sa kanya, panoorin natin yung balita kaugnay po ng kanyang pagiging politiko. Tribute para kay forthwith, former Senate President Chis Escudero. Nabulaga ang bayan sa forthwith na kudeta sa Senado. Tuluyan na ngang napatalsik si Chis Escudero bilang Senate President. Pero bago ang kanyang rise and fall sa Senado, kailan nga ba nagsimula ang buhay politika ni Escudero? Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
Nananalaytay ang dugong politiko kay Senador Francis Joseph Escudero na nagsimula ang karera sa gobyerno sa edad na 28 bilang kinatawan ng unang distrito ng Sorsogon noong 1998. Kabilang siya noon sa tinaguriang Bright Boys ng Kamara. Nakatapat naman ang mga Spice Boys na kinabibilangan ni Nooy Bukidnon Representative Mig Zubiri. 2007 nang unang tumuntong sa Senado si Cheese Escudero matapos lumanding sa ikalawang may pinakamataas na boto sa mga tumakbong senador. Noong Mayo 20 ng 2024, nailuklok siyang Senate President kapalit ni Zubiri. Tulad ng maalon niyang personal life, hindi rin tinantanan ng kontrobersiya ang kanyang buhay politiko. Wala pa siyang isang buwan bilang SP, humedline na siya sa Vandenur ng Malacanang para sa ika-126 na araw ng kalayaan, matapos siyang magmistulang wine glass holder ng First Lady, bagay na humupa rin sa paglipas ng panahon. Pero napuno ng batikos ang panunungkulan niya sa Senado matapos ang kontrobersyal na pag-handle niya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Maging ang kanyang alma mater kung saan siya nagtapos ng abogasya, kinutya ang naging desisyon sa impeachment. Ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. UP graduate, Sa ilalim ng kanyang Senate presidency, na-archive ang impeachment matapos ang unanimous decision ng Supreme Court na unconstitutional ito. Pero nagtuloy pa ang issue matapos isiwalat ng Billionaire News Channel ang tinaguriang ham and cheese insertions o ang higit sa 142 billion pesos na isiningit para sa mga infra project sa 2025 national budget. Aha, kayo pala ang may kasalanan, Billionaire News Channel, ha? Kaya nagkabukuhan, ha? Namin ni Cheese na ilang beses siyang nagtungo sa House of Representatives, kabilang ang isang holiday noong Bonifacio Day na ayon kay Escudero, binibisita lang niya para matiyak na maayos ang kalagayan ng mga nagtatrabaho para sa BICAM. Kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. Inamin niya rin sa isang press conference ang mga ulat na tumanggap siya ng 30 million pesos na donasyon noong 2022 elections mula sa kontratista ng gobyerno na si Lawrence Lubiano ng Centerways Construction. Isa ang kumpanya sa pinangalanan ni PBBM na 15 kontratista na humakot ng flood control projects sa nakalipas na 5 taon. Please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name. I, Vicente C. Soto III, Having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, do hereby Makalipas ang Grabe, ang daming naging masaya dito, mga tol. Sa totoo lang, nung maging Senate President si Tito Soto, nang mabalitaan ng publiko na tanggal na itong si Cheese Escudero, sa kauna-unahang pagkakataon, meron tayong 23,000 live concurrent viewers. At lahat halos ng nababasa kong komento, majority pabor sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Ganun po nadismaya ang taong bayan sa pamumuno ni Mr. Forthwith, dating Senate President Cheese Escudero. 476 days bilang SP. Pinangasiwaan ni Cheese mismo kahapon ang panunumpa ng napili ng mayorya na ipalit sa kanya, si Senator Tito Soto. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President. Ang pagkawala niya sa liderato ng Senado, hindi nangangahulugang mawawala na rin ang mga kontrobersiyang ipinupukol sa kanya na una na niyang mariing pinabulaanan at sinabing bahagi ng demolition job laban sa kanya. Magkakaalaman, syempre, Hindi naman dyan matatapos lamang yan sa pagbibitiw o sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Malinaw na meron pong pag-amin, pagtanggap, at pag-donate sa pagkatao syempre ng dalawang personalidad na ito na si Cheese Escudero bilang tumanggap at nag-donate na si Mr. Luviano. Pakinggan natin, ano ba ang naging dahilan ng pagpapalit kay Cheese Escudero? Bagamat ito'y common knowledge na rin sa atin, pero pakinggan natin yung ibang insights ng mga personalidad tungkol po dito. Umaga po kay former Secretary Ronald Llamas, isang batikang political analyst po, primera klase. Yan, At isa sa mga alas ng 4 alas na programa ng DZMM. tuwing Sabado, Tuwing Sabado. na hindi kami nag-aabot. Magandang umaga sa inyo, Secretary. Good morning! Magandang umaga, Alvin, Doris, long time no see. Oo, Bago na yung background ni Secretary ng partner. Nasaan ba siya? Sa The Hague?
nandito lang yan. Bago ang background niya. Secretary, mukhang walang kaalam-alam yung mga pro-Duterte senators na may nangyayari na palang pagmamaniobra kahapon para mabago ang liderato sa Senado. Asar na asar sa akin yung mga Duterte supporters pag natawa ako. Wala silang kaalam-alam eh. No? Mahina pala intel nila. Secretary. Well, usually, ganyan naman nangyayari. Kung maalala nyo, yung kay Mig Subiri. Nangyari rin yun ng hindi alam nila Migs na sila ipapalitan na. At galit na galit sila, di ba? Karma nga yun nangyari. Biruin mo, si Ronald De La Rosa, niyaka pa ang asawa ni Mig Subiri. Akala naman ni Mig Subiri, sa kanya bumoto itong si Ronald De La Rosa, tapos malalaman, ang binoto pala ni Ronald De La Rosa, si Chis Escudero. Karma is real talaga ang nangyari dito. Alala mo, umiyak pa si Bato noon. Nung natanggal si Migs, yun pala, bumoto siya para tanggalin si Migs. Kaya usually, ganyan ay under the radar. Mamaya pala mga tol, 6:00 ng gabi, may bisita po tayo, isang abogado pero kakamping po siya. Maganda po yung lumalabas tayo sa comfort zone natin eh. Maganda rin po yung ang kausap natin, hindi po yung kaayon din natin sa paniniwala. Kaya sana panoorin niyo po kami, si Attorney Reyes Del Rosario, ang bisita po natin mamaya 6:00 po ng gabi. Para hindi magkaroon ng tawag dito, ng attempt, yung tatanggalin, na ma-prevent yung kanyang pagtanggal. Pero bakit nga ba pinalitan si Chis Escudero, Secretary? Anong mitsa? Yung bang kay Lubiano? Yung ba yun? Well, una ay yung kanyang approval ratings, kung imo-monitor nyo yung social media, ay pagguho. Diba? Gulping-gulpi siya dahil sa accumulation ng banat sa kanya mula doon sa forthwith, mula doon sa remand, diba? Hanggang sa kasalukuyan na controversy tungkol doon sa nagbigay sa kanya ng 30 million na bawal sa Omnibus Election Code. At yung association niya sa insertions, kung maalala nyo, 140 billion daw yung kanyang insert. 11 billion dito sa 142 billion ay napunta sa Bulacan. 9 billion daw ay napunta sa Sorsogon, etc. At itong nangyari dito sa kay Lubiano. Tama ka, no, Alvin. Tatlo yung binabalansi mo para manatiling Senate President. Popular opinion, yung suporta ng Malacanang, at yung suporta ng majority dun sa 24 separate republics sa Senado. Mukhang nag-fail siya doon sa tatlo. Kaya siya napalitan. So, yun pala, Sek, hindi ka talaga nakakasigurado. Kapag hindi mo nakuha o hindi mo nalagpasan yung tatlo na yan, delikading-ding ka palagi. Yes, delikado ka dahil may relasyon yung tatlo sa isa't isa. Ang alam ko ay ito ay inamin naman ni now Senate President Tito Soto na ito ay nangyayari na for quite a while. Itong pagpaplano nila na palitan si Chis Escudero. Ang balita ko, mga 2 linggo na nangyayari ito. Ibig sabihin yung plano na siya ay palitan. 2 weeks na yan. So, paano mangyayari ngayon kay Senator Chis Escudero? Batay sa yung mga intel information, ano sila ngayon? So, siya bang magiging minority leader pa? Okay, tapos na yan, ano? Alam na natin ang nangyari. Siya po ay ordinaryong senador. Hindi niya po tinanggap na maging pinuno ng minority. Ang pinuno po ng minority ay ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. Alien! Kasi lagi po ito nagbabasa ng salita ng Diyos eh. Ano? Ito rin po yung kumuha ng 3 hanggang 4 na komitiba diyan po sa Senado eh. At syempre, dahil sa pinagkukuha nila yung mga powerful committees, ngayon, tinanggal sa kanila yan. Kung sino naman ang majority, ganun talaga, sila yung pipili kadalasan ng mga committee na talagang kapaki-pakinabang. At dahil po dyan, natala sa kasaysayan, ito pong si Rodante Marcoleta din bilang pinaka-maikli na namuno sa Blue Ribbon Committee. Kasi kung papansinin ninyo, taon ang binibilang ng mga nagiging pinuno ng most powerful committee eh. Katulad po ni na Teopisto Gingona, Wigberto Tañada, Ernesto Maceda, Ejerson Alvarez,
Franklin Drilon, Nene Pimentel, Joker Arroyo, Alan Peter Cayetano, Dick Gordon, TG Gingona, Dick Gordon, Francis Tolentino, Pia Cayetano, at natatangi na wala pang isang buwan kung tutuusin. Kasi hindi naman kagad siya ang naupo dahil nagkaroon pa ng pagpili, di ba? Pero sabihin na natin 42 days din, katulad po ni Senate President, dating Senate President Chis Escudero. Siya po ang pinakamaiksi na syempre with the exceptions pa ngayon dahil hindi pa natin alam ang mangyayari sa Senado, pero mukhang hindi naman magkakaroon kagad ng kudita sa loob ng 2 buwan dyan. Ang kasalukuyang chairperson kasi ng ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Ping Lacson. Kaya may pang-asar dito itong si Attorney Jesus Palsis. Marcoleta holds the distinction of having the shortest tenure as chair of the Senate Blue Ribbon Committee. Talo pa ni Marcoleta si Duterte. 2 to 3 months lang tapos na ang paghawak niya ng Blue Ribbon Committee. No? Iyak mga DDS. Hindi po ako nagsabi niyan ha. Si Attorney Jesus Palsis, isang kakamping, ulitin ko, iyak mga DDS. Joke lang, joke. Ngayon, panoorin po natin ito pong balita, mga tol. Si Senator Alan Peter Cayetano ang inihalal na bagong Senate Minority Leader. 9 na senador ang bubuo sa minorya, kabilang na ang tinaguriang Duterte Bloc na tinanggalan ng committee chairmanship sa sesyon ngayong araw. Saksi, si Mark Salazar. Habang abala kahapon ang Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scandal, nabubuo na rin ang isang kudita para palitan si Senate President Chis Escudero. 15 senador ang pumirma para ipalit si Senador Tito Soto. Ikinwento ni Senador Ping Lacson kung gaano kabilis nila nabuo ang 15 bagong mayorya. Start lang yan, I think, unang pulong namin 5, Friday, nagbibilang-bilang, tapos Saturday, Sunday, yan. Hanggang Monday ng umaga, nung suficiente na, nagpirmahan na, merong draft reso, resolution. Nangyari ang palitan ng batun muna ng informal at closed door nung umaga bago magsesyon. Nung suficiente yung numero, yun na, pinuntahan na namin si Senate President Chis, at nakakabagbag naman ng loob na he was very, very gracious, Ang sabi ko nga, statesman par excellence, yung naging demeanor, yung naging... Tama lang naman yun, At diyan, kapuri-puri naman si SP Escudero, Kasi dapat hindi maging bitter ka diyan katulad ni Mig Subiri. Naging sobrang bitter nung natanggal bilang Senate President Kasi naka-angkla ang pagiging pinuno mo sa Senado sa tiwala ng kapwa mo senador. Ibig sabihin, kapag yung bilang ng majority na wala sa'yo, tanggapin mo ang katotohanan na majority ng mga senador hindi na nagtitiwala sa'yo bilang pinuno nito. Yung reception sa amin ni Senate President Chis, at sinadjust ko pa na baka naman pwedeng para lang sa solidarity ng ating Senado, baka pwedeng siya na yung mag-administer ng oath kay bagong Senate President. Sabi niya, walang problema. Si Lacson ang inihalal na Senate President pro tempore. Siya na rin ang bagong mamumuno ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Ito, kino-congratulate natin ang mga napakagagandang committee sa totoo lang, Ang most powerful Blue Ribbon Committee, pinamumunuan ni Senator Lacson, Senate President pro tempore Lacson, at ang para sa mga manggagawa kay Senator Rapi Tulfo, at ito maganda para sa ating senador na si JB Ejercito sapagkat meron po itong karanasan sa local governance, Kaya yung kanyang pamumuno sa Public Order and Dangerous Drugs Committee, tingin ko magaganap niya yan ng maayos at sana manumbalik yung tiwala ng taong bayan sa committee na yan na pinamunuan ni Pancherman. Senator JB Ejercito, malaki po ang tiwala ko personally na maibabalik nyo ang tiwala ng taong bayan sa committee na yan na talagang naging katawa-tawa sa mga nakalipas po na panahon dahil po sa pamumuno ni Mr. Pancherman. At syempre, yung isa sa mga maaaring magamit talaga sa pamumulitika, in fact, gamit na gamit po yan ni Senator Bongo, ang Committee on Health. Kaya salamat at wala na sa kanya. Kasi sa totoo lang, kaplastikan yung nangyayari.
no? Hindi naman pera ni Senator Bongo ang ginagamit sa pagtulong sa mga kababayan natin na mga nangangailangan. In fact, ang malasakit, coordination lang yan eh. Wala nga direktang pagtulong yan. Buti pa yung Bukas Center ngayon ng kasalukuyang gobyerno. At higit sa lahat, yung zero billing ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Balikan natin yung vlog na yon na sa kanilang podcast. Sustainable ba ang zero billing? No? Walang sinabi yung malasakit na yan sa zero billing ngayon ng programa ng ating gobyerno. Ito, ano bang part yun? Sandali tingnan natin kung ito ba yun? Part 3, Part 1. Thank you so much for having us today. Hindi ito yon. Teka lang pasensya na at hindi ko na i-prepare Part 2. Mr. President, dito naman sa ongoing investigation ng Senado at Hindi ito yon. No, ito tayo sa Part 3. Tulungan itong zero balance billing program nyo dahil nakaka-avail sila ng mga libreng serbisyo sa mga government hospital. But I'd like to know, masussustain ba natin ito? Yes. I don't do anything that I cannot sustain. Diba? Alam mo, may isip akong negosyante. It has to be self-sustaining. Otherwise, it doesn't work. So kaya ng budget natin? Ano magagawin? Kasi saan tao? And very unfortunate lang na may ganitong programa ang ating gobyerno pero hindi nalalaman ng maraming mga Pilipino. Kasi sa totoo lang, kung ito tumatak sa puso't isipan ng mga Pilipino, baka ang slate ng ating Pangulo sa nakalipas na halalan, marami ang mas nanalo Kasi 5 lang yung nanalo di ba? Ibig sabihin, inaamin niya na mayroong mga programa, inamin niya po yun doon sa podcast with Ivan Mayrina, na kaya nagkaroon ng mga pagbabago kasi gusto ng ating Pangulo na maramdaman ng taong bayan yung mga programs ng kanyang gobyerno na existing na sa nakalipas po ng mga taon pero hindi pa rin nararamdaman. Kaya nagkaroon ng regodon, di ba? Yun po ang dahilan dyan Pero sana, ito pong zero billing po na ito na napakalaki ang maitutulong sa ating mga kababayan, maging sustainable talaga. At yan naman ang tinitiyak ng ating Pangulo. I just hope na kapag natapos po ang kanyang panunungkulan bilang Pangulo, magpatuloy pa rin po ito. Oh, they'll come to depend on the service. And then after 5 years, 10 years, whatever, you'll take it away from them. What's the point of that? So I never do anything. Of course, believe me, if there's one guy that goes to the numbers in detail, it's me. Tinitignan talaga namin, yes, we can sustain it. Kasi mahal yun may mga dialysis pa ako nakikita na, sagot ng gobyerno and all that. So, kakayanin natin. Yes, it's expensive. Healthcare is expensive. But what's that money for? It's not to be kept in the bank. It's there to spend so that people can have healthcare for free or cheap. That's the whole point of PhilHealth. Lalo pa kung napupunta sa tama, at hindi sa flood control project. That's I was going to get to that. Alam mo, yung mga flood control projects na yan, babalikan natin sa ibang mga pagkakataon, pero ituloy muna natin yung pakikinig dito po sa balita. Base sa yung dating hawak, sino bang may hawak dito? Si Joel Villanueva ba? Yung Higher Technical and Vocational Education Defense and Accounts. Yung defense, dati kay Jingo Estrada yata ito, at ngayon hawak na ni Loren Legarda. Ang pumalit yata, I do not know kung sino ang humawak ng Committee on Foreign Relations, kay Amy Marcos. Sana mapalitan din po siya doon. Committee. Base sa motion ni Senate Majority Leader Mig Zubiri sa sesyon ngayong hapon, nagkaroon din ng pagbabago sa iba pang kumiting hawak ng mga senador na hindi sumuporta sa bagong liderato. Pero ano ba talaga ang dahilan ng pagpapalit ng liderato? Sagot ni Lacson, ayoko nang pag-usapan yung dahilan kasi ayaw na rin nating magkaroon pa ng sakitan o sama ng loob. Yan naman normal naman yan sa Senate at saka sa House yung palitan. Si Pangulong Marcos tila inasahan na raw ang rigodon sa Senado pero umaasa siyang masusunod pa rin ang legislative agenda ng kanyang administrasyon ng bagong liderato ng mataas na kapulungan. Alam naman ninyo na meron talagang galaw that has been going on for the last at least a month that would bring us to this change of leadership. Hindi nagkamali yung mga balita, particular ng politico.com.ph. Kasi ibinalita ng politico.com.ph na sa ngayon noon hawak ni SP Escudero yung posisyon. Pero patuloy na merong kumikilos para po mapatalsik siya sa posisyon na yon at ganun nga po yung nangyari. Kaya marahil yung
mga ganitong sitwasyon, ini-expect na talaga ng ating Pangulo. And in fact, sa isang chismis din ng mainstream, ito naman ay hindi po sigurado tayo sa katotohanan. Pero binalita po kasi ito ng politico.com. Ang hilig sa chismis nitong politico.com.ph no? Na ang may gusto talaga sa pagka-presidente sa Senado, although hindi naman dapat makialam ang Malacanang dyan, ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos para kay Tito Soto. Which is understandable naman dahil syempre yun po yung sinuportahan niya sa pagka-senador nung nakaraang halalan. Tapos ang chismis sa kabilang dako, para bang pinagbabangga nila yung ating Pangulo at ang unang ginang, ay ito naman daw pong si SP Escudero, ito pong si gusto ni First Lady Lisa bilang SP ng Senado. At alam na natin ngayon ang kwento. Bagamat hindi katotohanan yan, chismis lang yan, pero ang totoong naging kwento ay ang kasalukuyang pinuno ngayon diyan sa Senado, walang iba kung hindi si Tito Soto. If Senator Soto is now the SP again, then I do not see that it will change very much from what our agenda has, that we had agreed upon when Senator Cheese was SP. Ang mga pinalitang sina Senador Cheese Escudero, Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva, bubuo naman ng bagong minorya. Si Portwid din natanggal bilang pro tempore. Si Jinggoy Estrada, Portwid din natanggal. Ito pong si Joel Villanueva. At I do not know kung malamang Portwid din matatanggal. Ito pong si Robin Padilla sa kanyang hinahawakang mga committee dyan. Dahil ang sistema, di ba, pagpipilian muna ng majority kung ano yung mga committee gusto nila, tapos yung matitira sa minority. Kumbaga, tira-tira lang ang mapupunta sa minority. Except doon sa part na nakaraan, na nanatili yung Committee on Women sa pamumuno nito pong si Senator Risa Ontiveros. Si Senator Risa Ontiveros ang mamumuno sa Committee on Health. At the same time, congratulations din sa kanilang dalawa ni Senator JB Ercito bilang Deputy Majority Floor Leader. At ang pumalit naman po dito kay Joel Villanueva bilang Deputy Floor Leader ay si Senator Mig Subiri. Kapalit ni dating pro tempore President, ngayon po pro tempore President na si Panteon Lacson. Pinalitan niya po ito pong si Jinggoy Estrada. Kasama ang 6 na iba pang hindi lumagda sa resolusyon. Si Senador Alan Peter Cayetano ang inihalal na Minority Leader base sa nominasyon ni Villanueva. Para sa GMA Integrated. At dito tayo magugulat mga tol. Kasi meron pong pagsisiwalat, ito pong si Senate President Tito Soto na mukhang tinangkayata din na pumunta sa majority nitong si Senator Bongo, no? Iiwan niya dapat yung Duterte block. Kasi ayon po dito, panoorin po natin ito Senator Bongo ay ayon kay Soto, Bongo called me, no? Said he would have signed endorsement for my leadership. Tingnan, nakikita niyo yung interest ni Bongo. Nahuli lang siguro siya. Hindi niya kagad natunugan. Pero kung natunugan siguro ni Bongo, baka maaga siyang pumirma para hindi mawala sa kanya yung mga committee na hinahawakan niya. Pakinggan po natin ang interview na ito. Curious, with 15 to 16 votes supporting you, did your allies try to court the Duterte bloc or hindi nila sinubukan? No, they did not. Hindi na. Okay. So kumbaga they did not even try to ask Bongo. Kaya mag-isip-isip kayo, mga Duterte supporter, kung mapagkakatiwalaan nyo si Bongo, Biruin ninyo, nagtangkang bumaligtad. Iiwan yung Duterte block senators. Hindi naman siguro sasabihin dito sa balita na tumawag si Bongo para sabihin na dapat pipirma din siya sa endorsement bilang leader nitong si Tito Soto, di ba? Marcos, hindi na. Hindi. As a matter of fact, last night, I heard Bongo ba? And Bongo called me and said, if you asked me to sign, I would have signed it, he said. I see. So why didn't they approach that block? 55, no? Interesting na tos 5 Better ask my colleagues. And no? Very interesting kay Senator Ping Lacson. Pwede tanungin, why didn't you approach them? That would have been 5, right? Parang if you're looking for numbers, they did not even ask them. Okay, so
Any other changes, Tito Sen, that you're seeing? We will be discussing it later, but there are possibilities of the Committee on Labor. Okay. Because it is originally a preference of Senator Raffy Tulfo. Yeah. Oo. And I think... naibalita na yung mga sinambit niya dyan, kung sino-sino yung mga pumalit. Puntahan natin, ipagpatuloy po natin yung reaction natin. Doon po sa pasabog, part 2 ni Senator Panfilo Lacson. Kaugnay po ng flood control anomalies, Hindi kasi talaga katanggap-tanggap mga tol Biruin ninyo, pinagsusugal ng mga siraulo, hayop na tao na ito ang pera po ng taong bayan. Tuloy po natin ang panunood po dito. 2024, 26,500,000. Cash to chips, 2023 and 2024, 280,093,500 pesos. In this regard, my office has submitted their names and aliases to the Anti-Money Laundering Council since casinos are covered persons under the amended Anti-Money Laundering Act. Hindi pa po dito nagtatapos, Mr. President, ang kanilang mga kabulastugan. Sa aking naunang privilege speech noong August 20, 2025, nauna ko nang nilarawan base sa aming sources ang mag-among sina Alcantara at Hernandez na may parehong level ng pagmamahal sa pera. Itong si Bryce Hernandez, nagkalat na nga ang kanyang mga larawan sa social media dahil sa kanyang kabulastugan. Sobrang kapal ang mukha, mga tol, Pero mo, sikat na siya sa internet. Nagsusugal pa sa kasino sa panahon ng nag-iimbestiga na ang Senado. Hindi man lamang nahiyang pumasyal-pasyal sa isang kasino sa Metro Manila hanggang noong September 1, 2025. Habang nag-i-hearing ang Senate Blue Ribbon Committee, si Bryce nasa isang kasino nagsusugal. Ang ibang BGC boys may record pa hanggang noong nakarambuan ng Agosto sa paglalaro sa mga kasino. Suma total, habang lubog pa rin sa tubig baha ang mga taga Bulacan dahil sa mga pangungurakot na mga ito at kahit booking na mismo ng Pangulo ang kalokohan, sige pa rin ang pagpapasasa ng BGC boys sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Walang kahiya-hiya sa katawan. Wala pong konsyensya ang mga ito, Mr. President. Kung garapala ng pagwawaldas ng kaba ng bayan sa mga kasino, lalong garapala ng kanilang pagduduktor ng mga dokumento para makapagnakaw. Over the past week, we scoured hundreds of pages of documents, each page painting telltale signs of how deeply entrenched corruption has become in the BGC kingdom. Patterns emerge not by accident, but by elaborate design, a framework of rigged and questionable biddings, impossible timelines of completion, manipulated progress reports, and falsified public documents. Certainly, these are not clerical errors, Mr. President. These are fingerprints of a system perfected over the years to pocket billions of funds at the expense of our people's safety and welfare. For purposes of presentation, iisa-isahin ko na ang aming naging findings. Una sa ating listahan ng flood control structure sa bayan ng Bulacan, sa lalawigan ng Bulacan nasakop ng notorious First District Engineering Office. Ang pondo ng flood control structure sa may Capiz, Taliptip River, Package B sa Barangay Perez ay nagkakahalaga ng 92.58 million pesos sa ilalim ng 2024 national budget. Mr. President, hindi ito basta ghost project lamang. Hindi rin ito basta-bastang substandard o palpak. This project may be added to the wonders of the world. Why? Because it will keep us wondering how in the world it was implemented at such an extraordinary speed and paid in extraordinary haste. Imagine, Mr. President, December 17, 2024, nang mai-award sa Sims Construction ang proyekto. May notice to proceed na agad ng sinundang araw o noong December 18, 2024. Matapos lamang ang 2 araw o noong December 20, naningil na agad-agad ang SIMS at nagsumiti pa ng 46.05% completion rate na nagkakahalaga ng 42.63 million pesos para sa kanilang unang progress billing.
2 araw. Grabe, ang kapal ng mukha, ano, mga tol. Isingit lang natin ito, baka makalimutan ko eh. Kasi hindi lang naman sa Bulacan ang problema. Meron nga pong ghost project, partikular dito po sa Mindoro. 3 ghost projects ang nadiskubre ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Oriental Mindoro. Ang mga proyektong yan nakadeklarang tapos na noong 2024 pa. Nasa front tayo ng balitang yan, si Mo. Kaya hindi ko maunawaan bakit ang mga tao, yung ilan, nagagalit pa rin kay Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng ginagawa na pakikipaglaban sa korupsyon. Ano? Yung mga galit kay Pangulong Bongbong Marcos, politically speaking, mga dilaw, natutuwa nga kung tutuusin ngayon eh. Kasi pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung hindi nagawa sa nakalipas na mga panahon. Pero alam nyo kung sino galit? Mga Duterte supporters. Bakit kaya? Bakit kaya galit sila sa kabila na nilalabanan na ang korupsyon? Yan ang isang malaking katanungan. On Gualvez. Alam mo ba itong mga project na to? Ito. Nasaan yung mga luma? Nasaan na silang lahat? Puminit ang ulo ni DPWH Secretary Vince Dizon nang inspeksyonin ang ilang flood control project sa bayan ng Nauhan sa Oriental Mindoro. Hindi kasi may pakita sa kanya yung detalye ng proyekto na unang pinuna ni Senador Ping Lacson na di umano'y ghost project sa Sitio Dike ng Barangay Apitong. Aso na, wala akong makitang proyekto dito. Kayo, may nakikita ba kayo? Wala. Pero sa pagsisiyasat ng kalihim, hindi lang pala isa, kundi 3 proyekto ang nawawala. Ang 3 ghost projects, nakadeklara ng tapos nung isang taon pa na aabot sa 750 million pesos ang kabuuang halaga. Sabi ng barangay, ito raw sana ang poprotekta sa kanila tuwing umaapaw ang katabing Panggalaan River. Kaya git ni Secretary Dizon, hindi pwedeng nililipat sa ibang lugar ang naprubahang proyekto. Ininspeksyon din ni Secretary Dizon ang flood control project sa Barangay Tagumpay na nasira dahil sa mga pag-ulang dala ng habagat noong Hulyo. Kita pa nga sa drone video ng News 5 yung laki ng tila na butas na dike na dinaluyan ng mga buhangin. Sa ilalim nito, mano-mano pang sinukat ni Dizon at Oriental Mindoro Governor Bons Dolor ang sheet pile na pampatibay sana ng ginawang road dike. Ang problema, yung 12 metrong sukat sa disenyo, abot lang pala sa kulang-kulang 3 metro. Meron po bang nagbabaon ng sheet piles 10:40 ng gabi? Ang sagot sa akin, nag-o-overtime ika. Sabi ko, come on, bakit pag araw walang nagbabaon ng sheet piles, pag gabi meron? Kinwestiyon din dito ang pagkakahati-hati pa ng 1.5 kilometers na road dike sa 3 kontraktor sa halagang 2.7 billion pesos. Yan ay sa SunWest, pati ang 2 kumpanyang pagmamay-ari ng mga diskaya na St. Timothy at Elite Contractor. Sinusubukan pa namin kunin ng panig ng 3 construction company. Kahit nakapwesto pa yung ilang mga heavy equipment dito sa lugar, pinahinto muna ngayon ng DPWH ang lahat ng mga na-inspeksyon o nasilip na proyekto. Yan ay para i-review at pagtulungan ng ahensya at ng lokal na pamahalaan. Sigurado bumabaha rin ng pera dito, mga tol. Mindoro naman yan. Balik tayo dito sa expose ni Senator Lacson. Ginoong Pangulo, halos nangangalahati na agad sila sa accomplishment. May pambihirang talento at unusual speed pala ang mga taga-Sims Construction. O baka may magic, Christmas magic dahil magpapasko na. Hindi man nakahabol sa Pasko, New Year pa rin ang bagong taon ng magkakasapakat na Sims Contractor at Bulacan DPWH dahil na-release agad noong December 27 ang unang bayad na 35.97 million sa SIMS matapos bawasin ang VAT, withholding tax at retention fees. Palagay namin, Mr. President, kung kaya pa nilang kurakutin ang taxes, baka ninakaw pa rin nila. Kaya lang, inisip siguro, baka Al Capone sila. Paglipas ng 3 buwan, o noong March 14. Bigyan ko kayo ng idea. Ano ba yung binanggit na yon ni Senator Lacson? Al Capone. Baka Al Capone sila. Sa mga hindi po pamilyar sa kasaysayan, si Al Capone po ay mafia po ito. No? Notorious mafia sa Estados Unidos. Napakarami niya pong modus operandi sa iba't ibang krimen. Pero never po siyang naparusahan dahil po sa mga krimen na kanyang ginawa. Meron pa nga pong inaakusa sa kanya na tinatawag na Valentine Massacre, kung saan ang dami pong mga pinatay sa araw po ng Valentine's Day. Pero hindi po siya naparusahan sa alegasyon na yon. Ang daming mga krimen, puro alegasyon lamang ang nangyari, ngunit isa lamang po ang naparusahan, ito pong si Al Capone. Ano po? Tax evasion. Doon po siya. Kaya binanggit yan ni Senator Lacson. Tuloy po tayo rito. Naningil na muli ang SIMS para sa 89.1% completion rate na nagkakahalaga
ng 39.86 million pesos base sa kanilang second progress billing. Matapos ang 5 araw o noong March 19, bayad na agad ang SIMS. Siyempre pa, mapupukaw ang aming curiosity kung anong pagkaiba ng proyekto mula noong December 24 kung saan 46% na ng proyekto ang natapos kuno sa loob lamang ng 2 working days. At March 25 kung saan 89% completed na ang flood control project. Tingnan po natin ang pagkakaiba. Ito po ang mga larawan na naka-attach sa first billing request dated December 20, 2024 na 46% completed daw. At second billing request dated March 14, 2025. Sabi nga po nila, can you spot the difference? Wala po tayo makikitang pagkakaiba, Mr. President. Let me explain. Maliban na lamang kung ang 2 taong nakatayo noong December 2024 ay hindi umalis at hindi rin gumalaw hanggang Marso ng sumunod na taon, no-brainer ika nga. Maliwanag na iisa ang larawan na ginamit at sinumite para sa... In short mga tol, dito sa expose na ito ni Senator Lacson, ang liwanag na panluloko talaga sa taong bayan ang ginawa po dito. No? Napakaliwanag na panluloko. At syempre, nawala na yung kapangyarihan sa kanya. Ang tinutukoy naman natin ngayon, itong si Rodante Marcoleta bilang chair ng Blue Ribbon Committee. Kaya e-epal dito yan. Panoorin po ninyo yung pag-epal ni Marcoleta dito po sa pagtatapos ng talumpati na yan ni Senator Lacson. Siya po'y magtatanong. Panoorin natin. Marcoleta is seeking the floor. What is the pleasure of Senator Marcoleta? I'd like to know, Mr. President, if our good Senate President pro tempore would yield to a few questions. Willingly to the still the chairman of the Committee on Public Accountability, the good senator from Tarlac and the Republic of the Philippines. You may proceed then. Maraming salamat po, Mr. President. Mr. President, kanina pong mag-umpisang mag-present ang ating Senate President pro tempore, ay laking pasalamat ko sapagkat nakita ko yung resulta ng kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi daw, congratulate. Kapal na mukha, ano? Kauupo pa lang ni Senator Tito Soto, susuhulan na kagad, aalokin na kagad. Kakaiba tong mga nasa DPWH na ito. Sabi nga ni Senator Lacson dyan, lying to her teeth. Ganun kasinungaling. Ito pong undersecretary na si Cabral. Kababaeng tao, ganun. Questions po, no? That was after July 1. After proclamation or after oath-taking, Mr. President? After the oath-taking, if I distinctly remember. So, dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin... Hindi pala Senate President pa. Yung pagiging senador pa lamang, inaalok na kagad. Ilang kayang mga senador pa ang inalok nila? Naging curious ako doon, Baka hindi lamang si Senator Tito Soto ang inalok nito. Po, dahil nag-oath-taking na tayo, nag-message si kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff. Basahin natin. Hi sir, good AM po. Congratulations po from Yusek Cabral to. Thank you very much. Ateng Yusek Kati. Ateng. Masun siguro ang asawa nitong si Cabral. Kasi alam niyo mga tol, ang salitang ateng at kuyang, salita po yan ng mga mason. Yung masonry, no? Kapag yung lalaki mason, automatic yung kanilang asawa, ateng ang tawag ng mga brotherhood nila. Yan. Si Senator Soto kasi, mason po ito. More power to you and great health. God bless. Sir, baka po may priority po kayo, 500 for now, para mabet ko po for redundancy, overlap, prior funding, correct location, and alignment to national priorities, and consistency with menu for local projects po. I can send the menu po if local projects to double check that no row requirements, tamang location, or at least may alignment study naman. Ay, nako. At sinasabi, congratulations, baka mo merong ako may
Andyan po sa text message, sa Viber message, na sinasabi para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na magsumite kayo, parang sinasabi 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, po kayo 500 for now. For now, ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process. Dahil ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong NEP, nasa budget preparation phase na kung saan exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, mismo sa DPWs na nanggagaling na magpasok na kayo rito. Hindi ho ba pakikialam yun sa mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po sa sagot na yon, Mr. President. Ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya. Pag pumatol tayo sa tanga, dalawa na tayong tanga. Pag nanonood ka sa isang tanga, ikaw lang ang tanga. Kaya di natin papatulan yung tangang nanonood sa atin. Sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. At agad pong tinanggihan ng ating Senate President. Alam ko po. Sinabi niya agad sa staff niya, wag, ayoko ba't ako maglalagay dyan? Kasi po kaya ko naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong... Parang nawala ang angas ni Marcoleta, mga tol. Samantalang sa Blue Ribbon Committee, angas-angas niya eh. No? Kung magbiro pa ng hindi maganda sa kasama niya, wagas eh. Safe ka na. The good one, the bad one. Angas na angas eh. Sabi tuloy sa kanya ni Senator Rapi Tulfo, hindi tuloy bumoto kay Chis Escudero. It's unfair! Ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAPs. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po noong 2022, 2023. Ano napapansin nyo dito mga tol? Grandstanding na naman siya. Di ba? Magtatanong siya. Pero siya yung nagpapaliwanag. Meron bang ganon? Ikaw yung magtatanong, tapos sumagot si Senator Lacson. Ngayon, nagpapaliwanag ka na. Anong uri naman ng merong senador tayo ngayon, no? Sa bagay, gusto niya maging bida, pagbigyan. Pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang
yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntunan natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former secretary ng Department of Public Works. Ayan. Kasi kahapon po, Malabag sa malamang talaga. Ito pong si dating Secretary of Public Works and Highway, Manuel Bonoan, meron talaga itong alam. No? Niloloko niya ang ating Pangulo. Pagbabayaran mo rin in due time ang ginawa mo.